Okay mga Lods, panoorin po natin ito. Ma'am, any thought po about sa Paxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxilica. Yung Pax Dili yan. Dili mo alam. So, what is Paxilica mga Lods? Ito po yung initiative ng Amerika na magtayo dito ng isang malaking industrial complex in which yung industrial complex na yun will host so many factories that will produce microchips and such. Now, marami pong debate dyan, pero hindi po yan ang issue natin ngayon. Ang issue po natin ngayon ay yung kaalaman ng ating Vice Presidente about sa Paxilica, yung depth, yung lalim ng kanyang kaalaman. Let's go. Paxilica? Paxdili. Paxilica. Do you know anything about that? Wala, so I cannot comment on that. Ngayon, may mga nagde-defend na kasi kay VP Sara na hindi, ano lang daw, ayaw niya mag-comment. Iba kasi yung ayaw mo mag-comment kasi alam mo yung may opinion ka doon sa matter, pero alam mo yung topic, di ba? Pwede kunyari ako, sinasabi ko sa inyo na hindi pa buo yung opinion ko rito, pero alam ko yung Paxilica. May general idea ako sa Paxilica at saka kung ano yung gusto niyang ibigay dito sa ating bansa. Actually, sa influencer space, marami na talagang nagbigay ng opinion about sa Paxilica. So ako, meron akong konting alam, pero ayoko pang magbigay ng full opinion. Kasi hindi pa buo eh. Baka may mali pa ako eh. 'Di ba? Pero meron akong mga kaibigan na gusto namin magdebate in regards dito pag kompleto na yung mga opinion namin on the matter. So yon, may alam kami, ayaw namin magbigay ng opinion. Ito kasi, wala siyang alam, kaya ayaw niya magbigay ng opinion. Pero, ang problema kasi, okay lang sana kung si Manang lang to dyan sa kanto eh. Si Manang lang dyan sa kanto na nagtitinda ng kakanin, 'di ba? Na hindi naman siya particular sa mga ganitong bagay. Kung mag-Facebook man siya, kausap niya lang yung mga kaibigan niya, 'di ba? O kaya hindi, this is kasi the second highest elected official. Sinasabi pa nila siya yung most yung pinakamalaking mandato with 32 million votes, pero hindi niya alam yung napaka-pressing issue na ganitong bagay. So what is she doing on her free time? Diyos ko Lord. Parang ano ba yung itsura ng newsfeed nitong tao na to? Or sino ba yung nasa circle niya not to know this? Tandaan nyo, ang Paxilica, matagal nang pinag-uusapan to. I believe as far back as 2 weeks ago, meron pa yung mga nasa circle niya, I would understand na matagal niya na dapat kinukonsum yung balita na yan kasi it will affect the country. Hindi ba? Actually, pwede niya nga gamiting leverage yan versus the Marcos camp eh. Pero anong ginagawa niya? Wala siyang kaalam-alam. Diyos ko Lord. Ibig sabihin, sinasahuran niyo itong tao na to para magpumunta sa ibang bayan. Yan yung nakaka-disappoint sa inyong mga DDS eh. Hindi nyo hino-hold accountable yung inyong mga tawag dito, mga officials nyo. Ganyan kayo nakakadiri. Hindi nyo iniisip na dapat siya yung nangungunang may alam dito sa Paxilica. Ay nako. Anyway, magbibigay ako ng dalawa pang perspective dito para lang makita nyo kung gaano siya nakakatawa. Una muna, siguro, hindi, mamaya na siya. Ito muna, yung influencer. Etong influencer na to, hindi naman siya ganun kalaking influencer, pero meron siyang sakto lang na followers, pero alam na yung Paxilica. Okay? This is, yata ito eh. Pakinggan natin. Hello. Bakit nakakita ako ng isang video sa TikTok na sinasabi Paxilica isn't bad for our country? Look. Kaya nga nag-reach out yung Amerika para mag-conduct ng Paxilica dito kasi alam nila that our country is rich in minerals. Oh, yun. Di ba? May basic idea siya. This is not even an elected official. This is a young woman na may konting alam sa Paxilica pero gets niya yung idea. Yeah. May opinion siya. O, tuloy. Yes. Alam mo yung bansa natin is sa pinakamayaman na bansa but it is poorly led by kurakots. Tama yun. Alam niyo kung bakit.
Kasi ang ating bansa ay hindi maganda yung history natin for protecting the country. O, bumalik tayo, isa-isahin natin. Nung panahon ni Duterte, Rodrigo, sinipa niya si Gina Lopez. Si Gina Lopez, ang sabi niya noon na we should protect our environment, di ba? Sabi niya ganon. Kasi regardless ng kulay mo, yung environment na yon is here to stay. Paano kung yung Pax Silica na yan, they would really mind yung nickel, yung isa sa mga pinaka-imamay nila dyan, ilang bundok at kagubatan ang kakalbuhin nila for that. We don't know. Diba? Kasi we know that they need the minerals. Pero how will they get the minerals? So, may idea siya. Pwede. Hindi malalim, pero may idea. Nakapag-komento siya. Hindi malalim, pero at least alam niya. Nakapagbigay siya ng intelligent opinion on the matter. Unlike your VP Sara Duterte, na walang-wala talaga. Faxdili. Tapos magtatanggol nyo ba? Hindi ko tuloy alam kung sino yung nagkakamali dito. Yung nagtatanggol ba o siya? Kasi it's very frustrating Tapos ito yung frontrunner nyo. Ito yung frontrunner nyo sa pagiging presidente. Pwede bang iba na lang yung may pakialam sa bansa natin, hindi dun sa politika nila? Sino ba pinuntahan niya dyan? Di ba yung tatay niya na hindi pala lalaya next week? Di ba may kumalat na ganon? Oh my God. Tuloy. Yes. Oh, Pax Silica. Pax is peace. Silica is silicone. Okay. Alam na yun iba? O, di ba? Doon pa lang. O, at least alam niya, hindi faxdili. Pero yeah, I'm still, talaga. Ngayon, gusto nila mag-conduct ng Pax Silica sa Pilipinas. So, that they can use that yung mga minerals natin dito. O, di ba? The basic idea. She knows the basic idea. You're telling me that the second highest official in the country is getting beat by first year college student or a senior high. Jeez. Alam niyo yung are you smarter than a 5th grader? Ito, are you smarter than a 12th grader? Diyos ko Lord. Very good ka, dahil sa papalakpakan kita. Teka lang, lagyan natin ng palakpak. Ilang palakpak? 1, 2, 3, 4. Bibigay ko na lahat. Very good. Standing ovation. Tali natin. For AI. And AI, galing sa microchip. O, di ba may idea siya Although, yung medyo gula-gulanit pa yung niya, but it's an intelligent response. See? Mas may alam pa yung 12th grade kesa dito sa na to. Sa babae na to. I'm sorry hindi ko kasi alam kung ano yung pagkakakilanlan mo. Nakita ko lang to nung nagre-research ako about it. And sinabi niya to a week ago. Etong video na to was posted a week ago. Diba? And saan galing yung microchip? Anong magawa yun? Silicone. Sand. Ganun. Nickel, yeah. Pero the process is correct. Kailangan mong iproseso yung minerals natin, 'di ba? So she knows. You're telling me this was posted a week ago, mga lods. Ano bang pangalan niya para lang mahanap niyo yung sarili niyo? Ang pangalan niya ay si Ray. Hanapin niyo 'yan, 'Di ba? So you're telling me na itong Talaga ba? 'di ba? Galing yung microchip. Anong magawa yun? Silicone. Sand. Ganun. Di ba tama siya? Sabi nila, hindi naman daw yung mga gamit natin dito sa Pilipinas. That's a lie. No. Anong pinag-uusapan niya dyan? Environmental cost. See? She knows. Pero are you telling me this girl, 12th grader or first year, second year college student, is smarter than our vice president on the matter of Pax Silica, which is of national importance because this could change the trajectory of our country in the next following years. You're telling me she doesn't know any of that?
even the name, the concept, she doesn't know anything. Anong ginagawa ng advisors niya? Anong ginagawa niya? Diyos ko, Lord. May gulay. Hindi na mahiya ka naman. Like, hello? Ay, bakit pinayagan niya? Takatanga ng presidente, magkaganyan pa kayo. Ay, hindi pa pinapayagan, te. Ina-analyze pa lang. Pero yung mga ganyang bars mo, nakakatulong yan para either pumayag or pumigil. Sa November pa kasi natin siya pipirmahan. So at least, meron na kayong opinion. The young people have an opinion already on the matter. And we need all of you to have an opinion on this. Kasi i-analyze yung mabuti. Yes, it will give us tremendous jobs. Pero is it going to be worth it? Kasi yung environmental cost nito, and hindi lang yun, kasi the US is really trying hard na kung lalagay nila yung kanilang mga istruktura dito, ang poprotekta is not Philippine law, their laws, 'di ba? Parang malaking embassy nila yata yung idea, yung pinaka main idea nun, or parang magiging pseudo embassy siya. Hindi pa tayo pwedeng mag-decide hanggat hindi tayo buo yung dito. Pero yung trajectory sa mga nakikita ko, it's a no. But we don't know yet. Ngayon, ikaw, ano alam mo? Ma'am, any thought po Pax Silica. Paksilik? O, diba? So, ibig sabihin, the 12th grader has beaten Sara Duterte in the issue of Pax Silica, opinion making. As the second highest official in the land, you are ought to know. We demand that you know these issues when being asked. Next time, magbasa na lang siya sa teleprompter. Mga kaibigan, syukran, marhaba sadik. Yun lang naman po. Gagawin mga lads.